Ayan, magandang umaga sa inyong lahat. At ayun na nga, yung video natin kahapon na sabi ko may i-diagnose tayong e-bike. Ang nangyari kasi sa e-bike niya, gamit niya, tapos na lubak siya, tapos biglang tumunog yung alarm, nagdire-diretso mag-alarm, tapos biglang ano, ay boss. Shoutout kay boss. Ayan, nakilala tayo. So ayun, tumunog yung alarm niya, dire-diretso. Then ayun, nag-shutdown, no? So hinala ko na nun kasi di ko kagad siya mapuntahan. Kaya nung gabi pinuntahan ko na lang siya para, since malapit naman siya, no? So nag-assist lang tayo guys. At wala naman tayong doon. So chinek ko, since nakabukas na yung niya, mas madali kasi nagkakalikot din naman siya. So hindi niya lang makita agad nun. So ang ginawa ko, tinrace ko lang yung para mapandar yung sa hub niya. Wala na rin kasing panel pero okay lang yun. Tako rin, tagal kong walang panel hindi ko naman kailangan na yung panel kasi alam na natin yung takbo ng hindi naman lalagpas ng yan, ng sagad So yun, may mga kakulay yung dala natin dito sila ayun kakulay ito na naman si tatay tinatawid yung bata kung saan. Ito yung pedestrian lane anyways, ayun. So ang pinaka nagamot natin ay yung alarm. Tinanggal ko lang. So grounded siya. So, ibig sabihin nagkaroon ng hindi ko masabing nagdikit. Baka dun sa loob nagkaroon ng mga, sa sobrang init din kasi, possible din kasi nag-overheat yung motor hub nyo. Pagka ganon, sa sobrang init, syempre overheat tawag doon, sa init ng panahon, kailangan nyo po i-consider to. Sa init ng panahon, yung bigat po ng rider, and then yung paahon, kasi alam nyo naman, pigil, binibigay niya yung bato ng power supply, pero hindi kaya nung mismong wattage. Kaya ayun, iinit siya, possible mag-overheat, kaya hihinto. Okay, parang lang po yan. Sabi ko nga po sa inyo, lagi ko na babanggit yung tipong yung electric fan, pigilan ninyo, hindi ba masisira, masusunog. So ganun lang po yun. Dapat yan free flowing, ano ba, diretso ba ako diretso na lang siguro tayo. Ayan natin kung kung matagal, saktong lang tayo, chill. So yun, siyempre masaya tayo nakakatulong, masaya rin kasi tayong nagsishare para i-DIY ninyo, para kaya nyo rin pong gawin sa sarili ninyo. Minsan yun nga lang, maya po kayo nagtatanong sa mga page, sa group, na paano to, nakakalimutan na po ninyo na kailangan nyo po sila dalhin sa libre lang po yun. Pag diniagnose nyo po yan, kinalas nyo, tapos may papalitan pala, di pupunta pa kayo din sa diba? Pupunta pa kayo din sa mismong branch. So yun po yun. Then ano pa ba, init patay tayo. Ayun busog ka, wala tayong paraan. Dapat pala ganda pala, mayroon akong payong dito, ganun ko lang dito para hindi masyadong diretso yung init. So yun lang, nakakalimutan nyo na pagka nag-do it yourself kayo, may kailangan kayong pyesa, wala rin kayong pupuntahan kundi dun sa branch mismo na pinagbilan ninyo ng e-bike. So kung mga nag-o-offer naman sila ng lifetime service, gamitin nyo po yun, Kung natatagalan po kayo, do it yourself, then pupunta po kayo dun para kumuha ng pyesa, diba?
Ayan, marami na pong user owner. Actually, nagulat ako, tumaas na po pala ang presyo ng ano, ng mga e-bikes, ha. Yung dati po natin gamit, tumaas na po ng magkano, 2,000 din halos yata. Ay, mainit, grabe. Wow! Yun, daman-daman niyo po ba? Hinihingal ako sa init eh. So naka 15 kilometers na tayo. May galing naman tayo sa full charge eh. So pabalik tayo sa mga 4:23. Mga ganun lang po yung ano natin ngayon eh. Hindi na po kasi tayo pupunta ng Makati. Bihira. Not unless talaga may meeting tayo, no? So ano ko na rin, singit ko na rin guys. Sa Sabado plano ko pong pumunta ng Kabsat. Sa PM lang po kayo sa page ko kung may mga gusto pong sumama, ano. Kabsat lang muna po tayo. Saka po tayo mag-usap-usap doon kung kailan ang next ride pa at kung saan, no. Nahihirapan po pa ako sa syempre check natin yung mga charging spot, no, kung saan. At hindi ko kasi alam pa yung mga magandang lokasyon dyan. Alam ko po yun pag nagmumotor ako motor po gamit ko. Pero syempre iba po yung senaryo ng electric, no. So yun, habang nandito po tayo, ina-announce ko na yung mga ganyan. Ayun. Again, maraming salamat po sa ating almost 4,000 na subscribers tayo sa YouTube. Maraming salamat dun. Malapit na mag 4,000. Then sa Facebook, maraming salamat po, 7,000 na po tayo. Goal po natin maka 10,000 po itong ano na to. So sana po nakakatulong po yung video natin. So sa mga ngayon pa lang po mag-i-e-bike, hindi naman po nila yung kilala yung yung e-bike ko. Ang gamit po natin ngayon ay NXT e-bike. Dynamax po yung model, no. Ang brand po niya NXT e-bikes. Wow. By Boardwalk. Ayun, so din yan. Isa sa quality na nagagamit po natin ngayon, alos lahat naman po kasi na ikutan natin at kung ano yung dapat nating para sa atin, no. Ano po tayo ano ba tawag sa generation na yun? Yan pong kailangan nyo po munang isa-isahin, no, para malaman ninyo ang para sa inyo. Ang tagal ko po bago nakapili kasi hindi nagmamatch dun sa height ko yung yung iba. Kaya buksan natin, init talaga. Ay, sarap ng hangin. Ayun, so yun lang ang natin. Subukan na natin. Yung iba naman okay yung mga quality, pero ang natin yung presyo medyo mabigat na. Hindi naman ako para magganon sobrang mamahalin dahil kaya din po ng ibang e-bike yung range, no. Actually halos parehas lang din naman, titingnan mo. Iba yung brand na lang talaga ang pero so far etong e-bike na to ang pinaka value for money para sa akin po. Feel free na lang po kung ano po yung ninyo, kasi considering na may rehistro, yung hub po niya halos 3,000 po lahat ng units versus po sa iba 1.8 lang, 1.2, may 1,000 pa nga. So yun, ano pa ba, baterya, syempre yung baterya hanggat maaari 72 volts, no. Iba nagsi 60 volts lang So yun po yung mga yung tingin nyo mas mura yan, okay lang po yun. Pero kung hindi kayo maano sa specs, okay lang po yan, magamit nyo naman po yan. Kasi ang baterya halos pare-pare 72 volts, pero yung amperahe nagkakaiba. Meron pong mura, 20 amperes lang po yun. So kung 20 amperes, lang siya, mas maiksi yung range nya. So yun yung mga difference ng naka 30 plus 38. Ayan, mas longer range po yung binibigay niya. Okay, so yun, eto na, go na rin tayo.
So yun po isang problema ko sa isang e-bike ko. Mahaba kasi tuhod ko. Kaya pag nag-U-turn, no. So again, maraming salamat po ulit. Sa TikTok konti lang po tayo, hindi po kasi masyado sa TikTok eh. Saka patayo kasi dun eh, no? Patayo. Pero soon, ayusin natin yan, ano natin. Marami rin po kasi dun, ano. Ayun, so yun muna, maraming salamat po. Ito muna tayo. Pakita ko na lang din yung video na ginawa ko. Maiksi lang yun, yung ano na lang, final lang. Okay, thank you. Diagnose na natin, alam na natin kung ano yung problema, kundi yung alarm. Ayun lang, kaya nag-shutdown siya, nag-grounded to. So,